Meanwhile, the public needs only to access a DBM webpage to get information on the DAP. Rocky Ignacio filed this report. The Department of Budget and Management has launched a web page, www.dbm.gov.ph, for the Disbursement Acceleration Program or DAP, detailing projects under the mechanism implemented in 2011 until 2013. Budget Secretary Florencio Abad said the web page intends not only to make the DAP's implementation more transparent to the public, but also to make government accountable. The DBM encouraged the public to explore the web page to get a better understanding of how DAP work on the country's economy and on the lives of Filipino people. It's the same DAP list that Abad submitted before the Senate Committee on Finance. Presidential Communications Secretary Sani Coloma is confident that Abad fully explained the controversial mechanism in today's Senate inquiry. Sa obserbasyon ko naman, sinikap niyang matugunan sa isang ganap at komprehensibong paraan lahat ng hinihiling na dokumento, mga dagdag na patunay ay voluntaryong inialay doon sa komite, at yung mga hindi dala sa Senado ngayon, sinabi ibibigay din yung impormasyon. Siguro ay wala namang kaduda-duda na hayag na hayag, bukas na bukas at very transparent ang pamahalaan sa pagpapaliwanag at sa pagtugon sa lahat ng maaaring maitanong tungkol sa Disbursement Acceleration Program. Amidst controversy, Malacanang respects various opinions on DAP. Coloma said in response to alleged plan of the Integrated Bar of the Philippines to discuss the possible filing of a motion to cite the President in contempt for violating the sub judice rule at the Supreme Court. The Office of the Solicitor General has already filed a motion for reconsideration after the Supreme Court declared some of the provisions of the DAP unconstitutional. The executive position on the DAP is part of the President's speeches. Ang pagtalakay ng Pangulo hinggil sa DAP ay ayon sa kanyang tungkulin na ipaliwanag sa kanyang mga boss, ang mga mamamayan, ang konteksto at batayan ng nasabing programa. Wala siyang layunin na hindi igalang at respetuhin ang kataas-taasang hukuman. Meanwhile, Malacanang said lawmakers may choose to amend existing laws or enact new laws that will clarify Supreme Court ruling, especially on the interpretation of savings and on the means to augment the funds. Magpo-focus yan doon sa mga provision hinggil sa interpretasyon ng savings at saka yung mga paraan ng augmentation. Dahil yung isinagawa noong 2011, 2012, 2013, sa panahon na ipinapatupad ang mga aksyon na yon, ang buong paniwala ng ehekutibo ay naaayon ang mga aksyon na yon sa mga provision ng batas, namely General Appropriations Act of 2011, 2012, and 2013. Kaya doon hanggang doon sa 2014 na ina-implement natin ngayon, kaya doon sa pagbabalangkas ng General Appropriations Act of 2015, magkakaroon ng pagkakataon ng mga mambabatas at ang ehekutibo na rin sa pag-ugnayan sa kanila na alamin at repasuhin yung mga provision na apektado ng desisyon ng Korte Suprema para magkaroon ng maayos na pagpapatupad ang budget for 2015. For the People's Television, Rocky Ignacio.